Itinadakila, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon pa man, ngayon, at magpakailanman, O Lord Jesus. Hallelujah. Lord, ako po'y nagpapakumbaba sa iyo sa inyong harapan sa oras na ito. Ibin man ang aking amo, Lord, na nandoon sa sala, hindi nila akong ma-distract, Lord, at ganun din po, Panginoon, sa pagbabahagi ko sa inyong mga salita sa oras na ito po'y malinaw, na hindi mo po ako nasumpungan, Lord, na dinagdagan, binabawasan, maging man, Lord, hallelujah, kinukulangan, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah, gamitin mo lamang po ako, Lord, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Langisan mo ang aking bibig, Panginoon, na kahit anuman ang aking sinasalita, Lord, ay ito'y kalooban mo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, ikaw po ang Diyos na manguna, lalo na sa mga kapatiran ko, Lord, na hindi pa po nakapasok sa oras na ito, Lord, nawa sila po'y makarating na safety. Hallelujah, sa kanilang paroroonan, Lord, sa kanilang saan man sila ngayon, Panginoon. Salamat sa oras na ito sa mga kapatiran ko na nandito na, Panginoon. Hallelujah, hayaan mo, Lord, na sila po aalis sa BR na ito, Lord God. Hallelujah, sa aming pagtatapos, Lord, ay dala-dala namin ang katagumpayan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, maging manangamo ko, Panginoon, hindi nila ako katukin. Hallelujah, at ikaw din po maghipo sa kanilang mga puso, Panginoon, na ipagkaloob nila ang panahon at oras na ito, Lord God. Salamat sa oras na ito, Lord. We claim victory and we claim revival, Panginoon. Hallelujah. At kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Sa pangalan mo, in Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po, mga kapatid. At kumusta po ang bawat isa? Mayroon pa po tayong 2 slot, mga kapatid. Kung sino po ang nais na aakyat, akyatan nyo lang po yung mga slot natin. No, tabihan nyo Sister Isa at saka Sister Popcorn. Ayan. Praise God. Hallelujah. Salamat sa mga nasa taas na. Salamat Sister Rose, Sister Rams, Sister Popcorn, Sister Amila, Sister Smiley Girl Rakitirat. Ganun din po Sister Bibi Love, Sister Isa. And ganun din po Sister Cruz. Akyat Sister Cruz, Sister Ruby, Sister Love Sky, Omar Malin. Ayan. Sister from UTK. Sister Celine, welcome. Hallelujah. And ganun din po kay Mr. Suwabi, brother Mr. Buspin. Ayan, akala ko si Mr. Suwabi eh. And also, ang ating kapatid na si Brother Renbon. Ayan, Renbon, welcome po kayo. Hallelujah. At kay Sis Cancer, ayan, Sister Ismael, ikaw ba yan? Ayan, welcome po, no? Praise God. And also, welcome din po kay sa ating artista ng imo, mga kapatid, Brother Dustin Bieber. Ayan, Sister Justin, wala yan. Ayan o, mga kapatid, praise God, napakasaya po natin sa oras na ito na kahit nandito yung amo ko, mga kapatid, pero hindi po yun hadlang, no, mga kapatid. Hallelujah, salamat sa ating Panginoon at hallelujah, nandito tayo sa gawain ng ating Panginoon. Um, hindi natin kaya na dilian, mga kapatid, dahil 2 araw yata akong wala dito, no, kasi napaka-busy namin, kasi palapit na rin yung bakasyon namin doon sa kabila na naman, mga kapatid, no. Hallelujah. At salamat sa Panginoon, hallelujah, sa pagdalo. Nandito na naman po ang ating artista ngayon, si Miss Charlene, ayan, from VIP Tambayan, no? Salamat po, kapatid, at pagpalain po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise God. At salamat sa panalangin, no? Natapos na tayo ang ating topic, mga kapatid. God looks beyond your prayer life, mga kapatid. Amen. Hallelujah, ang Diyos ay tumitingin, mga kapatid, sa um, hindi lang doon sa inyong prayer life at beyond, mga kapatid. Kumbaga, hindi lang doon, mga kapatid, tumitingin ang ating Panginoon. Praise God. Sa pinakaloob-looban natin, ano ang motibo, ano ang ating tinatawag, mga kapatid, na nais sa ating mga prayer, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi nga sa kanyang verse, mga kapatid, hallelujah, ay sabi dito, mga kapatid, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinatakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Purihin ang pagkabasa sa salita ng Diyos, mga kapatid. Dito po muna tayo sa background sa passage na ito, mga kapatid. Amen. Ang aklat ng 1 Samuel, mga kapatid, ay isinusulat po ni Samuel at
patuloy ng ibang mga propeta sa Israel, mga kapatid, no? Ang aklat na ito ay naghahalad o naglalahad ng paglipat ng Israel mula sa panahon ng hukom tungo sa panahon ng mga hari. Amen? Ang kabanata po ng 16 ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, mga kapatid, no? Sa panahong ito, itinatakwil ng Diyos si Haring Saul. Amen. Bakit kaya? Dahil sa kanyang paulit-ulit na pagsaway na inuutusan siya ng ating Panginoon na si Samuel na pupunta sa paglilingkod. Amen. Praise God. And then sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah. 'Di ba inuutusan siya dito sa passage na ito, mga kapatid, na pupunta siya sa bahay ni Jesse sa Bethlehem upang pahiran ang sumusunod na hari, mga kapatid, no? At nung pumunta siya, mga kapatid, nang makita ni Samuel ang panganay na anak ni Jesse na si Eliab, sabi niya, agad niyang iniisip na ito ay ang pinili ng Diyos dahil sa kanyang magandang anyo at matipunong pangangatawan. Ito pala yung kasalanan ni Haring Saul, mga kapatid, no? Tingin niya, mga kapatid, kay Eliab, ito matso. Ito ay talagang, yun po ang pananaw ng tao, mga kapatid, no? Ito'y maganda. Ito'y matangkad, di ba, Brother Dustin? Ito ay nakasalamin. Para si Piolo Pascual, o, di ba? Ganun po ang pamantayan ng tao, no? Katulad ni Haring Saul, mga kapatid. Sabi niya, ito kasi talagang leader na leader tingnan, di ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sinaway niya or sinaway ni Samuel or sinaway po ng sinaway ng Panginoon po, mga kapatid, si Saul, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngunit ito po, sabi dito, itinutuwid ng Diyos ang pananaw ni Samuel. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ng isang napakahalagang katotohanan. Sabi nga niya dito, man look on the onward appearance, but the Lord look on the heart. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi kagaya sa ating mga tao na tinitingnan natin, ito'y maganda, ito'y nakapagtapos, ito'y naging sabihin na lang nakatapos ng kolehiyo. Hallelujah. Ay ito'y pastor. Ay ito siya ay ganito, mga kapatid, no? Hallelujah. At tayo po yan, mga tao. Amen. Hallelujah. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, maraming tao na nakatuon lamang sa pangapanlabas na anyo, no? Spiritualidad. Amen. Madalas nating sinusukat sa ating relasyon sa Diyos batay sa haba ng ating panalangin. Sabihin natin ay talagang Kristiyano siya kasi napakahaba niyang manalangin, no, mga kapatid. Amen. Ay Kristiyano siya, talagang sumusunod siya sa Panginoon dahil dami siyang ministry. Dami siyang dinadaluhan. No, mga kapatid, ganun ba ang ating pamantayan? O kung gaano tayo kaaktibo sa gawain ng Panginoon? No, mga kapatid, ganun po ang mga tao or paningin ng nating mga tao, no? Kasali tayong lahat. Ngunit, mga kapatid, sa passage na ito ay tinuturo na talatang ito, mga kapatid, na ang Diyos ay tumitingin ng higit pa sa ating nakikitang ginagawa. Amen? Hallelujah. Sa Tagalog, ang biyan, higit pa, no? Higit sa panalangin sa inyong buhay. Amen? Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, hindi lamang siya tinitingnan kung tayo ay nanalangin. Hindi siya tumitingin kung sa ating panalangin ay mahaba, kundi tinitingnan niya, mga kapatid, ang puso sa likod ng ating panalangin. Amen? Kaya ang tanong ay hindi lamang gaano kadalas tayong manalangin. Amen? Kundi ito po ang ating tanong sa oras na ito. Ano ang kalagayan ng inyong puso habang tayo ay nanalangin? Amen? Yan po ang ating tanungin sa ating mga puso ngayon. Ano po ba ang motibo ko sa aking prayer? Ano po ba ang motibo ko sa pagdalo ko sa gawain ng Diyos? Or ano po ba ang motibo ko sa pag-iimsi ko? Or ano po ba ang motibo ko sa paglilid ko ng praise and worship? Ang motibo ko ba ay mapaluguran ako? Or mapuluguran ang ating Diyos?
sa pagpipreach natin, sa pagbabahagi natin sa salita ng Diyos, ano po ba ang motibo natin? Amen? Hallelujah! Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang naghahanap ng mga taong may prayer life. Amen? Hinahanap din niya, mga kapatid, ang mga taong may pusong tapat. Amen? Hindi lang tapat, mapagpakumbaba. Hindi lang mapagkumbaba, mga kapatid, kundi masunurin. At tunay na umiibig sa Kanya, mga kapatid. Yan po ang, hallelujah, hinahanap ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, ang ating pag-aralan ngayon ay God look beyond your prayer life, mga kapatid. Hallelujah. Hinahanap ng Diyos. Hallelujah. Hinahanap ng Diyos ang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa panahon kasi ngayon, mga kapatid, maraming Kristiyano ang sinusukat ay spiritual life sa dami ng panalangin. Sa haba ng pagpapasting or sa dami ng Bible memory verse na alam. Ito talaga siya, Kristiyano to kasi halos lahat ng hindi natin pwedeng sukatin or gawing sukatan na marami tayong alam sa Bible. Amen po ba? Amen. Hindi natin pwedeng maging sukatan yung maraming alam sa Bible, mga kapatid, or maraming ministry na ginagampanan. Amen? Ngunit, mga kapatid, ito po'y totoo. Ipinapakita dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 na may mas malalim na pangtinitingnan ng Diyos. Nang dumating si Samuel, mga kapatid, sa bahay ni Jesse upang pahiran ang susunod na hari sa Israel, nakita ni si Eliab, di ba, matangkad. Sabihin na natin, mga kapatid, sa mga babae, mahilig sa matangkad. Ano pa, mga kapatid? Gwapo. Hallelujah. Napaka macho. Ano ba yon, mga kapatid? Mukhang talagang leaders, di ba? Sinabi na natin. Inaakala nga ni Samuel, mga kapatid, na siya na ang pinili ng Diyos. Kaya sabi doon ng Panginoon, hallelujah, hindi siya tumitingin, mga kapatid. Hallelujah. Look not on his countenance, for the Lord said, not as us. Ang Diyos ay hindi tumitingin doon sa nakikita ng tinatawag ni GC, mga kapatid. No, hallelujah. Unang punto natin, mga kapatid, na ating pagbubulay-bulayan. Okay. Ang unang punto, mga kapatid, God is not impressed by religious activities alone. Hindi na i-impress ang Panginoon kung ang atin lang ay nai-impress. Dumalo tayo sa gawain para sa mga activities, pero wala po tayong tunay na pagsusuko o pagsuko sa ating Panginoon. God is not impressed by religious activities alone, mga kapatid. Maraming tao, mga kapatid, no? Maraming mga tao ang may prayer life ngunit walang transform life. Amen? Marami po ngayon, mga kapatid. Maaring mahabang manalangin, ngunit maikli ang pasensya. Sana ako dito, mga kapatid. Madalas sa church, mga kapatid, ngunit bihirang magpatawad. Madalas tayong dumalo sa gawain. Pero pagdating sa pagpatawad, pwedeng taniman natin ng kamunggay. Pwede lang kamunggay kasi madali lang mabali. Pero kung kawayan, mga kapatid, kahit babagyuhin yan, mga kapatid, pwede siya, mga kapatid, pero babangon uli. Di ba? Hallelujah. Madalas, mga kapatid, nasa church, dumalo, ngunit bihirang nagpapatawad. No? Hanggang ngayon, dala-dala pa yung sama ng loob. Amen? Mag-praise the Lord, hallelujah pa rin. Pero, mga kapatid, ang tanong doon, nakapagpatawad ba tayo? Or hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin, mga kapatid. No, mga kapatid? Ganun po ang tinatawag na God is not impressed by religious activities alone, mga kapatid. Masasabi natin na malakas manalangin, ngunit mahina ang pagsunod. No, mga kapatid?
Hindi laban ang Diyos sa panalangin. Kaya nga sinabi nga niya, pray without ceasing mga kapatid. Sa katunayan, nais niya tayong manalangin. Ngunit ayaw niya mga kapatid na panalangin walang pagbabago sa puso. Okay, isang example mga kapatid. Ang parasiyo ay mahilig manalangin sa publiko upang makita ng tao. Kadalasan, itong ating mga nakikita dito sa OFW. Di ba mga kapatid? Minsan nga, nakapagtanong nga ako sa amo ko kasi pag nandoon siya sa kanyang biyanan, talagang doon talaga sa sala, makita mong nakapanalangin talaga sila. Pero pag dito sa bahay, sabi ko, madalang lang naman yan siya mag-pray. No, mga kapatid. Pero pakita niya doon sa kanyang manugang, mga kapatid, na prayerful siya. Di ba? Hallelujah. Yan po yung tinatawag mga kapatid na mga parisiyo. No? Mahilig manalangin sa publiko upang makita ng tao. Pero ngunit, sinabi ng ating Panginoon, these people drew it night into me with their mouth, but their heart is far from me. No? Matthew chapter 15 verse 8 mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang panalangin pala ay hindi mo kailangang magpakita ka sa tao na ikaw ay prayerful. Amen? Hallelujah. Hindi mo rin dapat ipakita na ikaw ay talagang Kristiyano ako. Praise God. Mga kapatid, kundi mga kapatid, hindi sapat na maririnig natin na ang boses or hindi sapat na maririnig ng Diyos ang ating mga boses. Nais niyang makita, mga kapatid, ang ating puso na tunay at sumusunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dito po mga kapatid sa ating number 1 nga punto mga kapatid, God is not impressed by religious activities alone mga kapatid. Hindi siya nai-impress Sabihin na natin na talagang napaka-active ko. Amen? Hallelujah. Hindi siya nai-impress dyan. Hallelujah. Kaya nga ini-example niya mga kapatid Hallelujah. Praise God. Kailangan mga kapatid, ang Diyos, sabi ng Panginoon na, okay, heaven is not impressed by eloquence of the heart, mga kapatid. But, sabi na natin, nanalangin tayo, pero nandoon yung ating kayabangan or pride, bitterness, sinanakit, unforgiveness, ayaw nating magpatawad, hidden rebellions, mga kapatid. Lihim na pagsuway. Amen? Yan po yung ating dapat na isuko sa ating Panginoon. Pero wala po yan dito mga kapatid. Kaya pag mayroon pa tayong tinatawag nagpapa-impress tayo sa ating Panginoon by religious activities, mga kapatid, hindi sa ating sarili, hindi natin sinuko ang ating sarili, ay pwede tayong madapa mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kasi hindi masaya ang Diyos mga kapatid. Pangalawa mga kapatid, God examined the heart behind the prayer. Okay. God examined the heart behind the prayer mga kapatid. Kapag nanalangin tayo mga kapatid, hindi lang salita ang naririnig ng Diyos. Nakikita niya, una, yung ating motibo or motivation. Pangalawa mga kapatid, nakita ang ating intensyon. Pangatlo, ang ating katapatan. No, mga kapatid, God examine heart behind the prayer. Kapag tayo po ay nanalangin, hindi lang sa salita tayo naririnig or nakikita ng ating Panginoon. Amen. But sabi dito mga kapatid, ang ating motibo, ang ating intensyon, ang ating katapatan. Maring pareho mga kapatid na nalangin yung dalawa. Sino yon mga kapatid? Yung Parisi at yung isa din mga kapatid.
Ngunit magkaiba ang kondisyon ng puso nila. Basahin nga natin mga kapatid para mayroon tayong maging example dito mga kapatid. Okay, sa Luke chapter, hallelujah, chapter 18 mga kapatid. Puntahan natin ang Luke chapter 18. Hallelujah. Verse 10 mga kapatid. Ang sabi niya dito, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo at nagsipanalangin. Ang isa ay Parisiyo at ang isa ay maniningil ng buwis. 11. Ang Parisiyo ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mangangalunya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng buhay, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nakaayuno sa isang linggo. Nagbigay ako ng 10 sa lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil na buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. 14 ang sabi, sinabi ko sa inyo na nanaog umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na ipinaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang pagkakababa sa kanyang sarili or ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas mga kapatid. No? Makita natin mga kapatid, ano ang motibo sa Parisi mga kapatid? Di ba nakikita natin dito at mababasa natin dito na talagang pinupuri niya yung sarili niyang ginagawa. Sabi niya, ako, nagpapasting ako. No, mga kapatid? Pero hindi nalulugod ang Diyos. Saan ang Diyos nalulugod mga kapatid? Doon sa isang tao na kahit man lang pag-angat sa kanyang mata doon sa langit, hindi niya magagawa. Dahil nakita niya yung sarili niya na siya po'y makasalanan. Yun ang tunay na pagpapakumbaba. Ang Parisyo ay nagmamalaki. Ang publikano ay nagsabi mga kapatid, God be merciful to me, a sinner. Ano po daw? Yung taong tinatawag mga kapatid na maniningil ng buwis mga kapatid. God be merciful to me. I am a sinner mga kapatid. Sabi niya doon. Hallelujah. Praise God. Hindi nalulugod ang Diyos sa taong mapagmataas mga kapatid. Kahit paanong natapos natin sa mata ng tao, kung ang puso natin mali ang desire, ibabagsak pa rin tayo mga kapatid. No? Ibabagsak pa rin tayo. Pero yung desire natin mga kapatid na tunay ba? Yung totoo. Kaya katulad natin dito sa God is our strength. Wala tayong ibang hinahangad dito mga kapatid. Na lahat tayo ay makamtan, makilala natin ang Diyos mga kapatid. Amen? Maraming taong mababago. Maraming tao na baguhin ng Panginoon ang kanilang mga puso at makilala nila ang Diyos. Ganon ang Diyos mga kapatid. Ganyan ang desire ng Diyos mga kapatid. Kaya kung anumang mga natapos natin, kung gaano man karami sa ating mga Bible verses, or anumang natapos natin Bible study, or anuman ang nilagay na lang natin, anuman ang natapos mo para maging mapag-isabi natin sa mga tao. Hindi po natin yan kailangan nating isabihin pa. Ay, ako ito. Nakapagtapos ako ng ganito. Hallelujah. Kundi mga kapatid, kung gaano tayo nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Dahil sa Panginoon, mas mahalaga sa Diyos ang magpapakumbabang puso kaysa magagandang salita.
Amen? Ano po daw mga kapatid? Mas mahalaga sa Diyos ang magpapakumbabang puso kaysa maganda tayong magsasalita pero hindi naman natin nagagawa mga kapatid. Kaya, God examine the heart behind the prayer mga kapatid. Praise the Lord. Pangatlo mga kapatid, God desire obedience more than sacrifice. Amen? Hallelujah. Pangatlo, God desire obedience more than sacrifice. Minsan ba mga kapatid, iniisip natin na dami nating minsan na iniisip natin na ang dami sa ating spiritual activities ay makakatakip sa kakulangan natin sa pagsunod sa Diyos. Amen? Sabihin natin, marami tayong gawain. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Saul, sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod, obedience is better than sacrifice. Mas maganda pa yung sumunod ka kaysa nag-sacrifice ka pero yung puso mo naman ay hindi sumusunod. Yun ang mahirap mga kapatid. Kasi ang pagsunod ay ang tunay na totoo, ang ating panalangin. Kung mananalangin tayo, sabihin natin, Lord, use me. Ngunit tumatanggi tayong sumusunod kapag tinatawag niya tayo. Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Walang halaga ang ating mga salita kung hindi tayo magpapagamit, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya God desired obedience more than sacrifice, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayong lahat dito, alam ko nag-sacrifice tayo eh. Yes, madam? Taib, kalas, badin na nasawi. Dahil na nasawi, kalas, badin. Taib. Okay, mga kapatid. Ayan o. Okay, pagtuloy po tayo no, mga kapatid. Ganyan siya pag hindi ako makapagsabi kasi nabisi kasi siya kanina. Okay, patuloy tayo. Praise God. Hallelujah. Ganyan talaga yung mga amo natin. No? Sana ako doon? Sa number 4 na ba ako? Okay, number 4 po tayo mga kapatid. Tuloy tayo. Praise God. Hallelujah. Gusto niya ngayon na ako nagawin. Okay lang mga kapatid. Ayan. Okay, patuloy tayo. Praise God. Na-distract ako doon tuloy tayo mga kapatid. Dito na po tayo sa number 3. God desire obedience more than sacrifice. Hallelujah. Itong mga ginagawa natin, sacrifice po ito. Ilang beses na rin akong pinatayan ng connection. Pero okay lang yun mga kapatid. Okay, number 4. God is looking for a heart like David, mga kapatid. No, hindi perfecto si David, alam natin. Nagkakamali siya, nagkakasala siya mga kapatid. Ngunit, tuwing siya ay bumabagsak, bumabalik siya sa Diyos na may pusong nagsisisi mga kapatid. Amen? Kaya nga tinatawag siya doon sa Acts chapter 13 verse 22, a man after mine own heart. Amen? Hindi dahil perfecto siya, sabihin natin perfecto, nagkakasala si David. Pero, hallelujah, dahil sa kanyang pagbalik agad niya sa Panginoon ba, pag tuwing siya'y nagkakasala mga kapatid, ay siya po ay sumusunod, bumalik siya sa ating Panginoon. Kaya hindi hinahanap ng Diyos ang perfectong tao, yes? Ang hinahanap ng Diyos, yung pusong handang magpasakop sa Kanya. Amen? Isang illustration mga kapatid. Isipin natin ito yung naisip ko. Okay, isipin natin ang dalawang regalo. Ang isa ay napakaganda na balot, ngunit walang laman. Okay, yun po no. And then, ang isa naman ay simpleng balot, ngunit puno ng mahalagang laman. Ang tao ay madaling maaakit mga kapatid pag makikita niya yung magandang balot. Ngunit, ang Diyos ay tumitingin sa laman. Ganun din ang buhay Kristiyano. Maaring maganda ang panlabas na anyo,
ng ating spiritual life. Ngunit ang tanong ng Diyos ay, ano ang laman ng ating puso? Pwedeng maganda yung ating mga suot. Talagang representative talaga tayong pumunta ng church. Talagang napakaganda ng ating mga shoes, sandals, ano pa mga kapatid. Yung damit natin. Yung iba hindi nga mag-church mga kapatid pag hindi bago yung dress nila. Pero ang tanong ng Panginoon, ano ang laman ng ating puso? No mga kapatid, ano nga ba ang laman? Kasi maraming mga tao na may nakilala din talaga ako mga kapatid. Hindi ko na po iba na gusto lang silang pumapasok sa gawain ng Panginoon para makita na maganda ang kanilang mga suot. Nagdala ng Bible para sabihin na Kristiyano to eh. No, maliban na lang talaga sa aking mga amo dito mga kapatid. No, hindi ko naman sila sinisira pero ini-example ko. Makita mo na magpipray lang kung nandoon yung kanyang mama or ugangan, ganun ba mga kapatid? Talaga makikita mo sa kanila, 5 beses silang manalangin mga kapatid. Pero pag kami lang dito, hindi naman nanalangin. Bihira lang nga eh. No, mga kapatid, hindi po tunay ang relasyon sa Diyos. Kaya sa atin mga kapatid, may nakakita man sa atin o wala, kailangan ang continue natin yung ating connection sa ating Panginoon. Kung titingnan ng Diyos ang puso natin ngayon mga kapatid, ang tanong, ano kaya ang makikita niya? No? Ano kaya ang nasa puso natin ngayon? Ano kaya ang desire natin na pagpunta dito? No? Kasi nga, hindi lahat papasok sa gawain is tunay makikinig mga kapatid. No? Yung iba, sinasabi ko na mga kapatid, hindi lahat. Pero alam ko ngayon na tayong lahat nandito mga kapatid ay tunay, totoo tayo. Pangalawa mga kapatid, na i-reflect natin sa ating mga sarili. Ang prayer life ba natin ay nagbubunga ng pagbabago sa ating karakter? Sa tuwing ba tayo'y nanalangin mga kapatid, ay nagkaroon ba tayo ng pagbabago sa ating karakter? Kung dati napalamura tayo, kung dati mainitin yung ulo natin, kung dati wala tayong control, kung dati namuhay tayo sa pangangalunya, namuhay tayo sa walang pagpipigil sa sarili. Habang nanalangin tayo mga kapatid, ano po ba ang nagbunga sa ating mga sarili mga kapatid? Tayo lang nakakaalam. No? Tayo lang nakakaalam. Pangatlo mga kapatid, mas mahalaga ba sa atin ang approval ng tao kaysa approval ng Diyos? Sa atin ngayong pagpagamit sa Diyos, ating tingnan kung approval ba ng tao ang mahalaga sa akin or approval ba ng Diyos. Diba mga kapatid? Ito po yung ating tinatawag na reflection sa gawain natin mga kapatid bilang magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos. Kailangan mag-reflect sa atin yung tunay na sumunod tayo sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng taong marunong manalangin mga kapatid. Hinahanap niya yung taong yung malinis ang puso, may pagpakumbabang espiritu, may buhay na sumusunod sa Kanya, at may pag-ibig na totoo mga kapatid. Dahil sa huli mga kapatid, hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kahaba ang ating panalangin. No, mga kapatid? Titingnan niya kung gaano katapat ang ating puso.
Kaya mga kapatid, ang tao ay tumitingin sa outward appearance, but ang ating Panginoon mga kapatid, tumitingin sa puso mga kapatid. Kaya sa atin ngayon, hallelujah, sa ating altar call mga kapatid, hallelujah, susuriin natin ang ating mga puso. No, na, Lord, gusto ko na mas lalo pa ako magpapalinis sa Diyos. Suriin natin mga kapatid. Marahil marami sa atin ang mga may prayer life. Marami tayong, tawagin lang natin, maraming nagsisamba. Nagbabasa ng Biblia at naglilingkod sa ministry. Ngunit, ngayong gabi mga kapatid, or ngayong hapon na ito, hindi lamang ang ating mga gawa ay susuriin ng Diyos. Ang tanong ay, ano kalagayan ng puso natin mga kapatid? Mayroon bang tinatawag na bitterness, kapaitan na matagal na nating itinatago? Or mayroon bang kasalanan na hindi pa natin naisuko? Or mayroon ba tayong sugat, galit, o motibong hindi kalugod-lugod sa Diyos? Amen? Kasi sabi nga sa kanyang salita, what the abundance of your heart, the mouth speaketh, mga kapatid. Kung ano ang laman sa ating puso ay lalabas po sa ating mga bibig. No? May sugat ba dyan na hindi pa napagaling? May galit ba dyan na hanggang ngayon dala-dala pa natin? Ano ba ang motibo natin mga kapatid? Ang motibo ba natin ngayon ay pasok ako sa God is our strength para mapalugdan ko ang Diyos. Ay papasok ako doon para naman kahit papano marinig ko ang salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang ating key verse, 1 Samuel chapter 16 verse 7 mga kapatid, ang sabi niya doon, man look on outward appearance, but the Lord look on the heart, mga kapatid. Hindi natin kayang itago ang ating puso sa Diyos, mga kapatid. Alam niya ang ating mga luha, alam niya yung ating pakikipagbaka, alam din niya mga kapatid ang lihim na panalangin natin. Kahit hindi pa natin yan sabihin sa public, alam ng Diyos. At ngayon, tinatawag tayo mga kapatid na tawagin tayo na you are a Christian. Tayo ay mga Kristiyano. Kaya tuwing tayo lumalapit sa Diyos, kahit nga sa pag-imsi mga kapatid, bago tayo magpapagamit sa Diyos, unang-una, manalangin muna tayo. Papalinis muna tayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, nasa Diyos, siya ang nakakaalam sa ating mga puso. Kaya, di ba, may mga tao na hindi basta-basta mag-preach, mga kapatid. Pagsabihan ka, ikaw preaching ngayon. Maisip yung preaching mga kapatid, hindi pa naman ako nakapag-prayer fasting. Kasi mga kapatid, pag hindi ka ready sa pag-preach mo, pwedeng ipipreach mo na lang yung lahat ng nakikita mo. Hindi ka na naka-align doon sa salita ng Diyos. Pwedeng gamitin mo na lang yung Word of God, pero nag-base ka na lang sa napakinggan mo, nag-base ka na lang doon sa nakikita mo, pero wala nang leading sa Holy Spirit, mga kapatid. Kaya may mga tao na hindi talaga sila papayag na ma-on the spot sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi bago yan ibahagi, mga kapatid, iba, ginalihan pa namin yan. Ginagpag-pray pa namin yan. Bakit?
Kasi salita kasi ng Panginoon eh. Hindi po tayo basta-basta na isang buklat natin, isang basa natin, i-share din natin agad. Nakita natin itong parang judgmental yata itong mga tao dito. Ito yung message ko. No, mga kapatid. Hindi po ganun. Alam ng Diyos ang motibo ng ating puso. Kahit gamitan pa natin yung versikulo, mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, kung nais nating sabihin sa ating Panginoon, Lord, hindi ko gustong magkaroon ng prayer life. Nais kong magkaroon ng pusong kalugod-lugod sa iyo. Amen? Praise God. Ano lang ang hilingin natin? Kalugod-lugod sa iyo, Lord. Bago mo ako gamitin, Lord, gawin mo akong kalugod-lugod. Kaya every time na may magpapagamit sa Diyos, nandoon yung prayer. Bago pa yan nagsasalita, mga kapatid, sa pulpito, nandoon yun. Sa bahay pa lang, mga kapatid, ilang beses na yung nag-pray. Minsan nga, hindi pa nga tayo nakakatulog ng Saturday, mga kapatid eh. No? Nung ako umuwi, mga kapatid, Saturday, kasi sabi ng pastor, ito yung gawin mo sa Sunday. Hindi na ako nakakatulog. Panay na ako study, Lord, hindi pa pumasok. Minsan kasi kahit anong study natin, hindi pumapasok yung salita ng Diyos. Dahil may iba palang mensahe ang Panginoon. Minsan, ni-ready ka na lang, kaya ang ginagawa mo, pray ka na lang, kasi kahit ano mong study, mga kapatid, hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos. Kaya magtaka ka na lang, study ako nito, pero hindi pa rin ito ang mini-message ni Lord eh. Kasi ang Panginoon na kasi ang nag-guide sa atin. Kaya mga kapatid, no? Hallelujah. Yun po ang ating hilingin sa ating Panginoon. Pusong kalugod-lugod sa Kanya. Kaya lumapit tayo sa Panginoon, isuko natin sa Kanya lahat. Hayaan natin siya sa atin, or sabihin natin, hayaan natin na isi-search tayo sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa Psalms ni David, mga kapatid, 139 verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Diba? Hallelujah. Ganon si David, mga kapatid. Hindi man siya perfectong tao, pero nandoon ang kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili na hari siya, mga kapatid. Sabi pa niya, create me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Tayo din, mga kapatid. Hindi natin sabihin sa Panginoon na katulad sa parasina, ako Lord, nagpapasting ako Lord. Ako Lord, mataas akong prayer Lord. Hindi ako katulad niya na hindi naman siya nakapag-aral Lord. Wala siyang natapos. Hindi niya alam yung Bible Lord. Pag yan ang ating mga sinasabi, mali-mali naman yung words niya Lord sa pagbahagi ng iyong salita. Ako Lord, marunong ako't magaling ako Lord. Magagalit ang Diyos sa atin pag ganun tayo. Amen? Magagalit ang Diyos sa atin. Kaya nga, sabi niya, gagamitin niya yung hindi marunong para ipahiya yung mga marunong. Kasi marunong ka na eh. Minsan ginagamit na natin karunungan natin para mas lalo tayong para ma-impress ang ating sarili. Pero hindi ganun ang Diyos. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na siya ang gagamit sa atin. Siya ang gagamit sa atin. Hindi tayo yung gagamitin natin yung ating natapos. Ano bang mga natapos natin? Wala yan, mga kapatid. Sa aking sarili, wala, mga kapatid. Alam ko ang salita ng Diyos, pero hindi ko alam magpapaliwanag, hindi ko alam mag-share kung wala ang guidance ng ating Panginoon. Kahit pa ilang beses tayong magbabasa, mga kapatid. Kaya God looks beyond your prayer life. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, is nakakaalam sa ating mga motibo eh. Habang tayo, mga kapatid, ay dumadalo sa gawain ng Diyos,
Minsan, subukin tayo ng Diyos, ilan lang tayo. Tingnan ko nga ito, Sister Rose. Kanina mga kapatid, pumasok ako dito. Kunti lang kami. Pero sabi ko nga, sinusubukan tayo ng Diyos. Ay, hintayin ba natin yung iba bago tayo magsimula? Kasi kadalasan, mga kapatid, pag tinitingnan natin, ay wala pa yung iba. Hindi pa tayo magsimula. Paano tayo? Paano kung tayo lang talaga, mga kapatid? Kaya, 2 o 3, wag tayong malungkot. Bakit? Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kaya ako, excited ako kahit ilan lang kami kanina dito, mga kapatid. Kasi alam ko na ang Diyos ang aking pupurihin. Siyang magamit at siya na din ang magpapadala ng mga tao. Kaya mga kapatid, ilan lang man tayo, magsisimula tayo. Hindi natin tingnan kung kunti lang ako, kami, ay hindi lang muna tayo maggawain. Hindi pala tayo sa Diyos naglilingkod. Nagbis pala tayo sa ating tinatawag mga kapatid na attendance. Ang Diyos hindi siya naglagay ng attendance. Kasi kung naglagay pa ang Bible na 10 nasa kalagitnaan ako, pinakaliit lang ang hinanap ng Diyos, 2. Basahin ko nga mga kapatid para talagang, alam kong memorize natin ito At dito po tayo magtatapos mga kapatid. Sabi doon mga kapatid, Matthew chapter 18 verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of the mga kapatid. Sapagkat, anong ang sabi doon mga kapatid? Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Kaya dito tayo makilala mga kapatid kung sino at ano ang ating pinaglilingkuran. Kung tayo na lang. Ilagay na lang natin ngayon kung kayo na lang sa pamilya mo. Nagawa ba natin ang mag-devotion? Mag-devotion tayo dito, pero yung mga kapatid mo palahubog, yung kapatid mo nagsusugal, yung mga anak mo wala. Ang tanong mga kapatid, makapag-devotion pa kaya? Amen? Diyan natin makikilala kung sino ba talaga tayo sa mata ng Diyos. Kung nakapag-gather ba tayo ng gawain, kung tayo lang yung Kristiyano. At napunta tayo sa mga tao, mga kapatid. Example ko na lang ito. Sa mga cousin natin, kaibigan natin, mga kapatid, kung ano ang ating napag-usapan sa kanila. No? Dito sa amin, may testimony ako mga kapatid, nagkita may isang beses lang. Sabi na puro ka lang Jesus, puro ka lang ganito, ganyan. Sabi ko kasi, naranasan ko kasi gaano kabuti ang Diyos. Kaya pinapakilala ko sa'yo. Kaya naano siya sa akin, bakit puro na lang? Kasi alam ko kasi, ganyan din ako dati, pero bigla akong nagbago. Ngayon mga kapatid, naging siya, yung naghihintay siya pag nasa live streaming ako, nandoon siya mga kapatid. Minsan nag-reply siya, nagsabi siya na sa akin na, thank you sis, dahil napalakas mo ako. Sabi ko, hindi sa akin, ang Diyos, purihin mo ang Diyos. Ginamit tayong instrumento, hindi ako yan sis, ang Diyos. Amen? Kaya purihin natin ang Panginoon sa bawat sitwasyon. Kung saan tayo ginamit mga kapatid, hindi tayo ito, kundi ang Diyos yan. Kaya God looks beyond your prayer life mga kapatid. Purihin ang ating salita ng Diyos mga kapatid. At sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. O Lord, Ama naming banal na sa langit ka Lord. Lumapit po kami sa iyo Panginoon na may pagpapakumbaba. Salamat dahil nakikita mo na hindi lamang ang aming panlabas Lord na anyo, kundi yung tunay na kalagayan namin sa aming mga puso Lord God. Panginoon, hallelujah. Patawarin mo po kami. Hallelujah. Sa pagkakataong naging panlabas lamang ang aming paglilingkod.
Linisin mo ang aming puso. Hallelujah. At Lord, alisin mo lahat ng kapalaluan, kapaitan, galit, anumang bagay, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Lord, bigyan mo po kami ng pusong tulad ni David, Lord Jesus. Pusong magpapakumbaba, Lord. Pusong masunurin. Pusong umiibig sa iyo, Panginoon. Nais po namin, Lord, na maglingkod kami sa iyo, Lord. Na hindi kami nagbibes sa aming mga nakita. Hindi kami nagbibes sa aming attendance. But Lord, ang aming nais, Lord, ang aming puso, na maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Simula, Lord, sa araw na ito, Panginoon, salamat sa salita mo, Panginoon, nagtutuwid sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa God is our strength, na patuloy kayong nagturo sa amin. Na patuloy kayo, Lord, hallelujah, nagbigay, hallelujah, kung paano kami mamuhay sa mundong ito, Lord God. Sa mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng paghuhusga. Minsan, Lord, nasa outward appearance ang aming paningin. Katulad ni JC, Panginoon, ang kanyang tinitingnan yung matipuno, na maging, hallelujah, matangkad. But ikaw, Lord, hindi mo po tinitingnan kung matangkad ba. At nawa, Lord, ganun din po ang aming mga mindset, Panginoon. Hindi namin tinitingnan kung siya ba ay nakapag-Bible school. Bagkus, Lord, tingnan namin ang aming sarili na kami po ay wala sa inyong harapan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa oras na ito. Ikaw lang ang Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay at kaalaman. Kung wala po kayo, Lord, wala din po kaming magagawa sa aming mga sarili. Kaya salamat, Lord, sa oras na ito. Sa mga salita mo na aming napakinggan, Lord, ito po'y titimo sa aming mga puso. Daway mo kaming gamitin, daway din po kaming magpapakumbaba hanggang sa inyong pagbabalik. Maraming salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. Sa iyong nag-isang pangalan naming Diyos, tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon at ibabalik ko na po sa ating MC.